Ang pagiging sundalo ay hindi madali na trabaho dahil darating sa punto na maaari mong ibuwis ang iyong buhay at madalas ka pang malalayo sa iyong mga mahal sa buhay para sa iyong sinumpaang tungkulin. Mapagpalang araw, Sir Eric. Ako nga pala si Joseph, isang sundalo na nadistino sa isang baryo sa Capiz. At ito ang aking kwento na may kinalaman sa mga aswang. Sino pa ba ang maniniwala sa panahon ngayon na may aswang? Kahit ako nga noong una ay hindi makapaniwala na makakasalamuha akong may mga aswang pala. Naging biglaan na lang ang paglipat ng aming hanay sa isang baryo sa Capiz. Dahil may mga balita kasi na lumabas na maraming namamatay na tao sa lugar na yon. Baguhan pa lang ako sa serbisyo at ito pa lang ang unang pagkakataon na madistino ako sa isang lugar. Halo-halong emosyon nga ang aking nararamdaman katulad ng kaba, takot at excitement. Siyempre ito ang unang pagkakataon ko upang maglingkod sa bayan at ayoko naman na pumalpak. At hindi rin mawawala ang kaba na baka hindi pa talaga ako handa. Ang pinag-aalala ko rin ay hindi naman talaga namin alam kung ano ang haharapin namin sa baryo na yon. Ang impormasyon na alam lang namin ay grabe ang sinapit ng mga biktima dahil karumal-dumal ang kanilang pagkamatay. Noong unang beses ko nga na makita ang mga larawan ng mga namatay ay parang babaliktad ang aking sikmura. Pero bawal kaming magpakita ng kahit na anong kahinaan dahil sinanay kami upang ipagtanggol ang mga tao. Pero hindi nyo naman kami masisisi kung makaramdam din kami ng takot dahil kami ay mga tao lang din naman at nakakaramdam ng iba't ibang emosyon. Makakasama ko rin nga ang aking kaibigan na si Leo na isa ring baguhang sundalo. At ang pagkakaiba lang namin ay wala itong inuurungan at walang kinatatakutan. Hindi na ako magtataka pa kung mabilis lang itong magkaroon ng ranggo dahil paborito rin siya ng mga nakakataas. Samantalang ako ay dinadaga pa rin ng dibdib at natatakot na pumalpak. Ewan ko nga kung bakit sinama nila ako sa emisyon na to. Base kasi sa usap-usapan ng ibang mga sundalo ay espesyal ang misyon na ito. Hindi ko tuloy maiwasan na baka maging pabigat lang ako sa aming hanay. Aaminin ko sa inyo na sa academic ako nag-excel kaysa sa physical training. Kaya hindi rin ako naging paborito ng mga nasa mataas na mga posisyon. Ngunit pagdating sa pagpaplano ay mapapakinabangan ako ng aming grupo at ito ang aking kalakasan. Hindi naman sa pagmamayabang pero sa akin lang kumukopya si Leo noong nasa academy pa lang kami. Kaya naging malapit din kami nitong magkaibigan. At dahil nga hindi ako mahusay sa pisikal na gawain at may payat na pangangatawan, ay madalas akong asarin ng iba naming mga kasamahan. Katulad na lang ng lampa, mahina at babae kung kumilos. Hindi ko na nga lang pinapatulan pa ang mga ganitong mga salita dahil totoo naman ang kanilang mga sinasabi. Ngunit hindi ko rin maiwasan na masaktan. Dahil ginagawa ko naman ang lahat upang makasabay ako sa kanila pagdating sa lakas. Kung minsan nga ay pasimple na lang ako na nagsasanay na mag-isa at kahit paunti-unti ay nakikita ko na ang pagbabago sa aking katawan. Ngunit nabigla na lang kaming lahat dahil kailangan na namin na umalis dahil sa misyon sa isang baryo. Kahit hindi pa ako handa ay kailangan kong sumama dahil ang aming hanay ang napili nilang ipadala doon upang madistino. At kinabukasan nga ay sinundo na kami ng isang helikopter na magdadala sa amin sa lugar ng Capiz. Habang nasa biyahe ay wala akong ibang iniisip kung ano ang maaaring mangyari. 10 nga kaming sundalo sa aming hanay. At lahat ng kasama ko ay mahuhusay sa pakikipaglaban. At tanging ako lang ang mahina sa mga ito. Pero sa tingin ko naman ay kaya ko nang makasabay sa kanila ng kaunti dahil sa aking sikretong pagsasanay. At ilang sandali lang ay nakarating na kami sa dapat namin napuntahan. Pagkalapag namin ay agad naming inayos ang aming mga dalahin na mga armas at iba pang mga gamit. Sinundo na rin kami agad ng isang pick-up truck upang dalhin na kami sa baryo kung saan kami nadidistino. Tahimik lang kaming buong biyahe at ako naman ay nagmasid lang sa paligid.
Halos ilang oras nga kaming nagbabiyahe bago tuluyang nakarating sa baryo na ito. Napalingon na lang ako sa paligid at halos puro puno at mga damo lang ang aking nakikita. Sobrang liblib ng lugar na ito kaya siguro hindi agad mapuntahan ng mga kapulisan. Habang ibinababa namin ang aming mga gamit ay naramdaman ko ang malakas na hangin. Napangiti na lang ako dahil sa sariwang hangin na mayroon sa lugar na ito. Napakunot na lang ako ng noo nang makita na wala pa rin akong nakikita na mga bahay sa paligid. At bakit dito na lang kami ibinaba ng driver? Kaya agad naman itong tinanong ng aming kasamang sarhento. Ngunit napansin ko naman ang takot sa mga mata ng lalaki. Kaya naisip ko na mayroon itong hindi sinasabi sa amin. Hanggang dito lang ako pwedeng naghatid. Mag-iingat kayo sa mga tao sa baryo. Huwag kayong magtitiwala. Natatarantang saad nito at agad nang pinatakbo ang kanyang sasakyan. Naiwan na lang kaming nakanganga dahil sa gulat at hindi maunawaan kung bakit ganito na lang ang kanyang naging kilos. Hindi rin namin maunawaan kung bakit tila nagbigay ito sa amin ng babala tungkol sa mga naninirahan sa baryo na ito. Ewan ko ba pero nakaramdam ako ng kaba at parang may hindi magandang mangyayari. Habang naglalakad nga kami dala ang aming mga gamit at mga armas. Medyo may kalayuan din pala ito sa pinagbabaan sa amin ng lalaki. Agad naman akong napaisip na dito na lang sa kagubatan kami manatili upang hindi maalarma ang mga kriminal o rebelde. At makinig naman sa akin sinabi ang aking mga kasamahan. Nagawa na nga lang kami dito ng simpleng tolda na maaari namin na matulugan. Habang nag-aayos nga kami ng aming mga gamit ay hindi ko maiwasan na mapatingin sa baryo. Nakakunot lang ang aking noo dahil ngayong umaga ay parang walang naninirahan na mga tao dito. Nakakapagtaka lang dahil wala nga akong makita maski isang tao lamang. Naisip ko na lang na baka natatakot na silang lumabas dahil sa mga nangyayaring patayan sa kanilang lugar. Napabuntong hininga na lang ako at patuloy na lang na tumulong sa aking mga kasamahan sa pag-aayos at patago ng aming mga armas. Ang ilan naman sa amin ay nagpalit na ng kanilang mga sibilyan na damit upang makapaglibot na ng malaya sa baryo. Iminungkahi ko rin ito sa kanila upang maitago ang aming pagkatao at madali kaming makakilos. 4 sa aming mga kasama ang magtutungo na sa baryo upang tignan ang sitwasyon at kumalap ng mga impormasyon. Si Leo naman ay pinili lang muna na magpaiwan upang tulungan ako na gumawa ng mga bitag. Kailangan kasi namin na mas maging matalino at mautakan kung ano man ang kakaharapin namin. At hindi sa pagmamayabang. Pero dito ako magaling, ang paggawa ng mga bitag. Gustong gusto ko rin kasi ito na gawin dahil gumagaan ang aking isip na para ba akong naglalaro ng chess. Ang iba naman naming mga kasama ay naghahanda ng aming kakainin. Ang iba naman ay nagsasanay. Ilang sandali lang ay naging handa na rin ang 4 sa aming mga kasama na umalis. Dala ang kanilang mga pistol at punyal upang kanilang magamit sa oras ng panganib. Napatango na lang ako nang tapikin ako sa balikat ng mga ito habang abala ako sa aking ginagawa. At naglakad na nga sila patungo sa baryo na parang mga tunay na sibilyan. Umaasa ako na magtatagumpay sila na makakuha ng mga impormasyon na maaaring makatulong sa amin. Hanggang sa lumipas ang mga oras at padilim na rin ang paligid. Natapos ko na rin nalagyan ng buong paligid namin ng mga patibong. Nagpahinga na lang muna kami ni Leo dahil na rin sa pagod. Hinihintay na nga lang namin ang pagbalik sa aming mga ibang kasamahan upang makagawa na rin kami ng maayos na plano. Ngunit nagsimula na rin kami mag-alala dahil lumalalim na ang gabi. Pero hindi pa rin sila nakakabalik. Ngunit ayaw naman namin na makagulo sa kanilang mga diskarte. At isa pa kaya sila ang pinapunta dahil isa sila sa pinakamahusay sa aming hanay. Si Leo nga rin sana ang nais nila na ipadala pero tumanggi ito upang ako ay tulungan. Alam ko naman na nag-aalala lang ito sa akin dahil ako nga ang pinakalampas sa aming grupo. Natapos na rin kaming kumain ng hapunan at hindi pa rin nakakabalik ang aming mga kasama. Hindi na rin ako mapakali dahil sa tingin ko ay napahamak na ang mga ito. Pero nanindigan ng aming sarhento na magtiwala sa kakayahan ng aming mga kasama. Wala naman na akong nagawa pa at hindi na nakipagtalo pa dito.
Napatanaw na lang ako sa baryo at tila babuhay na buhay ito sa gabi. Kumpara kaninang umaga na wala kaming nakita maski isang tao. Nagsimula na rin akong maghinala na may tinatagong lihim ang baryo na ito. Agad naman akong nagtungo sa pwesto ng aming sarhento at inireport ang aming napansin. Napatango na lang ito pero wala itong ibinigay na utos sa amin na hanapin ang aming mga kasama. Napaupo na lang ako sa isang tabi dahil wala akong magawa para tumulong at sobrang kaba at takot na aking nararamdaman. Hindi ko inaasahan na ganito pala ang pakiramdam kapag nasa aktwal na misyon. Hindi ko tuloy maiwasan na maisip kung bagay ba talaga ako na maging isang sundalo. Habang tahimik akong nag-iisip ay tumabi sa akin ang aking kaibigan na si Leo. Pinilit ko na lang ang ngumiti kaya tinapik na lang ako nito sa aking braso. Pilit niya namang sinasabi na magiging maayos lang ang lahat. Pero alam ko naman sa aking sarili na walang kasiguraduhan ng mga mangyayari. Lalo na at nasa hindi kami pamilyar na lugar. Totoo nga ang sinasabi ng ibang tao na kapag nagsundalo ka ay nasa kabilang hukay ang iyong paa. Hindi ko na alam kung kaya ko pa talaga na tumagal bilang isang sundalo. Mabuti na lang at palaging nasa tabi ko si Leo at pinutulungan ako na maging mahusay na sundalo. Habang nag-uusap kaming dalawa ay bigla na lang kaming nakarinig ng putok ng baril. Agad naman kaming napatayo at naalarma. Sigurado kami na galing ito sa isa naming mga kasama. At nataranta na rin ng iba at agad na nagtungo sa aming sarhento. At lahat ay naghintay ng kanyang magiging utos. Ngunit tila ba wala pa rin itong balak na magbigay ng utos at nanatili pa rin nakalmado. Hindi ko naman ito maintindihan kung bakit tila ba hindi ito nag-aalala. Gustuhin ko man ito na tanungin ay hindi ko magawa dahil wala akong lakas ng loob. Nagulat na lang ako nang magpunta sa unahan si Leo at nagsimula ng magtanong kay Sarhento. Napasinghap kaming lahat dahil hindi namin inaasahan na maglalakas loob ito na kwestiyonin ang desisyon ng aming leader. Hindi ko naman maiwasan na bumilib sa katapangan ng aking kaibigan at napabuntong hininga na lang si Sarhento at tumayo sa kanyang kinauupuan. Nagsimula na rin itong ipaliwanag sa amin ang nangyayari. Kapag walang nakabalik miski isa sa kanila, ay saka lang tayo papasok sa baryo na yon. Masyadong mapanganib ang paligid at may mga bagay akong hindi maaaring sabihin sa inyo. Kunin ninyo ang inyong mga armas at maghanda. Seryosong saad nito. Nagbigay saludo na lang kami sa kanya bago kami kumilos at kumuha ng mga armas. Naramdaman ko naman ang panginginig ng aking kamay, kaya huminga muna ako ng malalim. Kailangan kong maging matapang at panindigan ang aking pinili na landas. Hindi ako susuko at magiging isa pa akong mahusay na sundalo. Nagmasid lang kami sa paligid at ilang sandali lang ay muli na naman kaming nakarinig ng sunod-sunod na putok ng baril. At sa pagkakataon na yon ay alam namin na mas malapit na ito sa aming pwesto. Naging alerto naman kami sa maaari naming makaharap at agad naman namin itinaas ang aming mga baril. Nanlaki naman ang aking mga mata nang makita na pabalik na ang isa sa aming kasamahan. Napakunot na lang ang aming noo nang makita na halos nababalot na ito ng dugo sa kanyang katawan. Nagmamadali itong tumakbo palapit sa amin at tila bakas sa kanyang mukha ang takot. Habang palapit ito ng palapit ay bigla ko namang naalala ang mga patibong na inihanda namin sa paligid. Agad ko naman siyang pinigilan na lumapit dahil muntikan na itong maapakan ng isa sa mga patibong na aming inihanda. Ngunit tila aligaga naman ito at palingon-lingon sa paligid. Lalapitan na sana ito ni Leo pero bigla na lang siyang nagpatuloy na maglakad. Dahilan para ito ay sumabog. Napanganga na lang kaming lahat dahil sa nangyari. Dahil kasalanan ko kung bakit ito namatay. Hindi ako makapaniwala kaya napalayo ako at napaupo na lang sa lupa. Samantalang pilit naman akong pinapakalma ng aking mga kasama at ang iba naman ay inaasikaso ang bangkay ng aming kasamahan. Hindi pa rin ako makapaniwala na namatay ito dahil sa mga ginawa kong patibong. Nabitawan ko na rin ang aking armas na hawak dahil sa takot na muli akong pumalpak. Ngunit nagulat na lang ako nang lumapit sa akin si Sarhento at pinulot nito ang nabitawan ko na armas. Paulit-ulit naman akong humingi ng tawad at sinisisi ko ang aking sarili. Pero nagulat na lang ako sa ginawa nito dahil tinapik lang ako nito sa aking balikat at muling iniabot sa akin ang baril.
Para namang gumaan ang aking pakiramdam at ngayon ko lang naramdaman na pinagkakatiwalaan ako ng aking mga kasama. At nang lumingon nga ako sa iba ay tinanguhan lang nila ako at hindi ko makita na sinisisi nila sa akin ang nangyari. Iniabot din sa akin ng aming sarhento ang kanyang kamay at tinulungan ako nito na tumayo. Sobrang gumaan ang aking pakiramdam ng mga oras na yon at muli kong tinanggap ang ibinigay sa akin ni sarhento na armas. Muling nabuhayan ang aking loob na muling magpatuloy at ipaglaban ang aking mga pangarap. Nang maging maayos na ang lahat ay nagdesisyon kaming lahat na palihim na magtungo sa baryo upang alamin kung ano ang nangyari sa iba pa naming mga kasama. Ngunit dahil kailangan pa rin na may maiwan sa aming pinagtataguan ng iba pang mga armas, ay nagpresenta na lang ako na maiwan. Hindi naman na tumanggi pa ang mga kasama ko at may isa pa akong kasamahan na pinili na lang din ang magpaiwan dahil sa pananakit ng kanyang paa. Bago nga sila umalis ay kinausap muna si Leo at binilin sa kanya na kailangan niyang bumalik ng ligtas. Natatawa na nga lang ito at nagbiro na magpapaiwan na lang din siya dito. Napailing na lang ako at tinapik ko na lang din siya sa kanyang balikat at nagpaalam. Habang tinitignan ko sila na papalayo, ay hindi ko pa rin maiwasan na mag-alala. Pero pinipili ko na lang ang magtiwala sa kanilang mga kakayahan. Kilala ko naman si Leo at siguradong gagawin nito ang lahat ng kanyang makakaya upang makaligtas. At upang mawala naman sa aking isip ang pag-aalala, ay muli na lang akong gumawa ng mga pampasabog na maaaring maglikha ng apoy. Hindi ko nga alam kung bakit ko ba naisipan na gumawa ng ganito, samantalang ang kasama ko naman ay nagbabantay lang sa paligid. Agad niya naman akong tinawag nang bigla siyang may narinig na kaluskos mula sa damuhan. Napatigil naman ako sa aking ginagawa at napatayo na lang din at naging alerto. Hanggang sa bigla na lang may sumulpot na isang malaking itim na aso. Ang kasama ko naman ay nagsisigaw lang at takot na tinawag ang halimaw na ito na aswang. Ewan ko ba kung saan ako kumuha ng lakas ng loob at pinagbabarilang nilalang na ito. Nang sinubukan nito na lumapit sa aming pwesto, nagkatinginan naman kami ng aking kasama dahil natumba na ito sa lupa at parang hindi na gumagalaw. Nagtuturuan pa kaming dalawa kung sino ang titingin kung buhay pa ba ito. Sa huli ay ako na lang ang lumapit upang tignan kung ito ay may buhay pa. Nagulat na lang ako nang muli itong gumalaw at akma akong sunggaban. Mabuti na lang at naalala ko ang ginawa kong pampasabog at hindi na nga ako nagdalawang isip pa na ihagis ito sa kanya. Agad naman kaming dumapa ng aking kasama at ilang sandali na lang ay narinig namin ang malakas na pagsabog at pag-angil nang hindi malaman na nilalang. Mabilis lang din itong nagliyab dahil sa mabalahibo nitong katawan. At nang masiguro na namin na namatay na ang nilalang na ito ay nilapitan ko ito agad. Napakunot na lang ang aking noo nang makita na naging isa itong tao. Sobrang gulat na gulat ako at hindi makapaniwala at ang kasama ko nga ay patuloy lang na sinasabi na isa itong aswang. Natataranta nga siya at sinabi na kailangan naming balaan ang aming mga kasama dahil baka ang mga tao sa liblib na baryo na yon ay mga aswang. Napaupo na lang ako dahil sa sobrang gulat at hindi pa rin ako makapaniwala na totoo pala ang mga aswang. Akala ko ito ay kwento lang ng mga matatanda na gustong takutin ng mga bata. Pero ngayon ay nakasagupa ko pa ang isa sa mga ito. At maaaring ang lahat ng tao sa baryo na yon ay mga aswang. Nanlaki naman ang aking mga mata nang mapagtanto na nasa panganib sila Leo at ang iba naming mga kasama. Agad naman akong napatayo at agad na kumuha ng mga armas at mga ginawa kong pampasabog. Inabot ko naman ang iba sa aking kasama at inilagay ang iba sa bag. Kailangan namin sila napuntahan at iligtas dahil maaari silang malinlang ng mga aswang. Subalit tila ayaw umalis ng aking kasama dahil sa takot. Hinawakan ko ito sa kanyang balikat at kinausap ito ng mabuti. Ngayon ay hindi na kami pwedeng matakot at umasa na lang sa aming mga kaibigan. Kailangan na namin napatunayan na karapat-dapat kami sa maging isang sundalo sa puso, sa isip at sa salita. At kahit naman ako ay natatakot din ay kailangan ko rin na maging matapang. At ito na ang tamang pagkakataon. Hanggang sa huli ay nagkasundo na kaming dalawa na tulungan ng aming mga kasamahan. Bago naman kami umalis ay siniguro ko naman na madami kaming armas na dala, pati na rin ang mga nagawa kong pampasabog.
Nagmamadali nga kaming tumakbo at umaasa na maabutan pa namin na ligtas ang aming mga kasama. At habang natakbo kami, ay bigla na lang kaming nakarinig ng malakas na putok ng baril. Hindi lang yun dahil may narinig kami na taong papalapit sa aming pwesto, kaya agad kong hinila ang aking kasama at nagtago kami sa matataas na damo. Tinakpan ko nga ang bibig nito nang aakmang sisigaw ito dahil sa takot. Mabuti na lang at hindi kami nakita ng dalawang lalaki na galing sa baryo. Hindi kami maaaring magtiwala sa mga ito dahil baka isa rin silang mga aswang. At bigla ko ngang naalala ang bilin ng lalaki na naghatid sa amin sa baryo na ito. Sumilip kaming dalawa sa damuhan at nakita namin na nagbago ang dalawang lalaki ng anyo. Nakahinga naman kami ng maluwag nang umalis na ito at mukhang magtutungo ito sa aming kampo. Mabuti na lang din at nakaalis na rin kami doon at sigurado naman na akong magiging biktima sila ng aming mga patibong. Nang masiguro naman namin na wala na talaga ang mga ito ay agad na kaming lumabas sa aming pinagtataguan. Lumingon muna kami sa paligid bago nagpatuloy sa pagtakbo. At nang makarating na kami sa bukana ng baryo ay nakita namin ang kalat-kalat na dugo sa paligid. Agad din kami na nagtago nang may nakita kaming naglalakad na mga tao sa baryo. Napatakip na lang kami sa aming bibig nang makita na ang ilang mga tao ay hawak ang putol-putol na katawan ng mga hinahanap namin na kasamahan. Samantalang hindi naman namin nakita ang grupo nila Leo at Sarhento, kaya umaasa kami na ligtas ang mga ito. Umiikot naman ang tingin ko sa paligid upang kalkulahin ang dami ng tao sa paligid. At halos nasa 20 tao ang naroon at mukhang lahat sila ay mga aswang. Ilang sandali nga lang ay nag-umpisa na silang kainin ng mga lamang loob ng aming mga kasamahan. Napaiwas na lang ako ng tingin at bumalik na lang sa pagkakatago dahil parang maduduwal ako sa aking mga nasaksihan. Ngunit kailangan ko naman na mag-isip kung paano namin makikita ang aming mga kasama at paano namin mapapatay ang mga aswang. At habang abala ako sa pag-iisip ay bigla ko na lang naramdaman na may humawak sa aking balikat. Para naman akong tinakasan ng kaluluwa dahil sa kaba. Dahil baka nahuli na kami ng mga aswang. At dahan-dahan naman akong lumingon upang tignan kung sino ang nasa aming likuran. Nanlaki naman ang aking mata nang makita kung sino ang nasa aming likuran. Gumuhit na lang ang ngiti sa aking mga labi at agad na niyakap ang aking kaibigan. Masaya ako na makita na ligtas pa ang grupo nila Sarhento at Leo at mukhang alam na rin nila kung ano ang nangyayari sa baryo na ito dahil nasaksihan din nila ang nangyari sa aming mga kasamahan. Halata sa mga mata ni Sarhento ang galit at sigurado akong hindi ito papayag na walang gawin. Kailangan na muna namin na bumalik sa aming ginagawang kampo upang makapag-isip kami ng plano. Hindi kami maaaring basta-basta na lang sumugod sa mga ito dahil maaaring mas mapahamak lang kami dahil sa dami ng kanilang bilang. Si Leo nga ang nauna at sa talahiban din kami dumaan upang makasiguro na walang makakakita sa amin upang hindi masira ang aming mga plano. Ilang sandali lang ay nakarating na rin kami sa aming kampo at nakita nga namin ang 2 bangkay na aswang na siguradong nahuli sa aming patibong. Nung makita ko nga ang sabog nilang katawan ay hindi ko maiwasan na mamangha dahil epektibo ang aking mga ginawang patibong. Nang matapos na nilang alisin ang mga katawan nito ay muli na naman akong nagtanim ng mga bagong patibong. At sa pagkakataon na yun ay mas marami akong nilagay sa tulong na rin ni Leo. Kailangan naming maging handa at dahil anumang oras ay maaaring sumugod na sa amin ng mga aswang dahil sa pagkawala ng kanilang mga kasama. Naging mabilis din ang aming mga kilos dahil palalim na rin ang palalim ang gabi. At ipinakita ko na rin sa aking mga kasama ang bago kong ginawa na pampasabog. Lahat naman sila ay namangha at pinuri ito. Ayon sa kanila ay magagamit namin ito para labanan ng mga kakaibang nilalang na tinatawag na aswang. Matapos kong maglagay ng mga bagong patibong ay nagtipon na kami upang pag-usapan ang aming mga sunod na galaw. Ngunit bago pa kami makabuo ng matibay na plano ay narinig na namin ang papalapit na mga yapak at mga angil ng mga aswang. Sobrang nataranta naman kaming lahat at agad na kinuha ang aming mga kasamang armas. Naghiwa-hiwalay naman kami at nagtago sa likod ng mga puno at inihanda ang aming mga sarili sa mangyayari na sagupaan. At mukhang matatalas din ang kanilang mga pang-amoy dahil inaamoy nila ang paligid at tila hinahanap kami.
Napalunok na lang kami nang makita na lahat nga ng mga tao sa baryo ay papunta na sa aming pwesto. Nagkatingi na naman kaming lahat at nagtanguhan at nagsimula na rin na magpakawala ng mga bala. At hindi ako makapaniwala na magagawa kong makatama sa noo mismo ng isang aswang. At mukhang epektibo itong paraan upang patayin ang mga ito dahil hindi na rin bumabangon pa ang aking natatamaan. Nagkaroon na rin ng ideya ang aking mga kasama kung ano ang dapat namin na gawin. Ngunit gaano man kami kahanda ay may mga bagay talaga na hindi namin mapipigilan. Lalo na nang sabay-sabay na ang mga ito na sumugod sa aming pwesto. Nataranta ang iba naming kasama, dahilan para umalis sila sa kanilang pinagtataguan. Pilit ko naman silang pinipigilan at hindi sila nakinig dahilan para mahablot ng mga aswang ang dalawa sa aming mga kasama at malapa ito ng mga aswang. Napaiwas na lang kami ng tingin upang hindi makita ang nangyayari. Ngunit kahit na anong iwas namin ay rinig na rinig namin ang kanilang pagsigaw at paghingi ng tulong. Sobrang nakakalungkot lang at 4 na lang kaming natira sa aming hanay. At ang bilang ng mga aswang na nakapaligid sa amin ay halos hindi pa gaanong nababawasan. Hindi ko rin alam kung hanggang kailan kami mapoprotektahan ng mga patibong na aming inilagay sa paligid. Napalingon na lang ako sa paligid at nasaksihan ko na hindi pa rin sumusuko ang aking mga kasama. Kaya wala akong karapatan para sumuko agad. Itinaas ko na ulit ang aking hawak na baril at nagpatuloy sa pagpapaputok sa mga aswang na lumalapit sa aming pwesto. Ilang sandali lang ay malakas na sumabog na ang mga patibong, pati na rin ang isang aswang. Ngunit dahil sa nangyari, ay tila mas nagalit pa ang ibang mga aswang. Lalo pa nilang pinilit na kami ay lapitan dahilan para sunod-sunod namin narinig ang malakas na mga pagsabog. Agad ko rin namang kinuha ang mga ginawa kong pampasabog at hindi na ako nagdalawang isip pa na ihagis ito sa pwesto ng mga aswang. At kitang-kita namin ang mabilis nilang pagliyab. Ngunit kahit na ganoon ay may mga natitira pa rin dahil nagawa nilang makaiwas. Ngayon nga ay mas naging maingat na ito sa kanilang mga kilos at tila ba binabantayan ang aming sunod na mga galaw. At sa pagkakataon na yun ay nagkaroon kami ng oras na mag-usap. Nagawa na rin namin na maglagay ng bagong mga bala. Nagawa ko rin tignan kung ilang mga patibong na lang ang natitira sa paligid. Nanlumo naman ako dahil kaunti na lang ang patibong na natitira at hindi na kami nito kaya pang protektahan. Hindi naman na ako makakagawa pa ng mga patibong dahil kulang na rin kami sa oras at kagamitan. Ang aasahan na lang namin ay ang mga pagsabog at ang aming mga baril. Ang aming mga bala naman ay mukhang sapat pa para sa aming 4. Nang tignan ko ang aking mga kasama, ay halata na rin sa kanila ang pagod at pag-aalala. Napabuntong hininga na lang ako at kailangan kong mag-isip ng magandang plano. Ngunit sa panahon na yon ay hindi na talaga gumagana ng maayos ang aking isip. Napalingon naman ako sa paligid at nakuha naman ng atensyon ko ang malaking puno. Naningkit naman ang aking mga mata habang kinakalkula ang mga bagay-bagay at parang may naisip na naman ako na plano na maaaring makatulong sa amin. Agad ko namang sinabi sa kanila ang aking plano at hindi naman sila nagduda pa sa aking kakayahan. Ipinalibot naman namin sa aming pwesto ang mga pampasabog na tila parang mga domino. At nang matapos na kami ay agad naman kinuha ng aking mga kasama ang atensyon ng mga aswang. Samantalang ako ay pasimple na umaakyat sa puno upang maging sniper ng aming pangkat. At nang matagumpay akong nakaakyat sa puno ay agad akong dumapa upang hindi ako mapansin ng aming mga kalaban. Agad ko na ring pinwesto ang sniper. Ramdam ko nga ang panginginig ng aking mga kamay. Pumikit muna ako sandali at tinutok ang baril sa aking unang target. Huminga muna ako ng malalim at saka ko kinalabit ang gatilyo. Hindi ko naman maiwasan na matuwa nang makita na bumagsak na ang aking target at sigurado ako na tinamaan ito sa sentido. Mukhang naalarma naman ang iba pang mga aswang at napalingon sa paligid, kaya agad akong napayuko. Mukhang nauunawaan naman ng aking mga kasama ang nangyayari, kaya agad silang kumilos at nagsimula na rin na magpaulan ng mga bala. Nawala naman ang atensyon sa akin ng mga aswang at napunta kila Leo, kaya muli akong pumwesto at nagsimula na naman na patayin ng ibang mga aswang na napatigil lang sa kanilang pwesto.
Sobrang laki ng tulong nito dahil mas nakakapag-concentrate ako at nakikita ko ng maayos ang galaw ng aming mga kalaban. Halos 3 sunod-sunod na aswang ang aking napatumba ng walang kahirap-hirap. Nang mapatingin naman ako sa pwesto nila Leo at kita ko naman na marami na ang sumugod sa kanilang pwesto. At sa tingin ko na ito na ang tamang panahon para pasabugin ang mga nakahilera na mga pampasabog. Inasinta ko naman ang mga pampasabog at matagumpay ko naman na natamaan ng isa sa mga ito. Agad namang dumapa sila Leo upang iwasan ang mga pagsabog at apoy. At ang sunod na lang namin na narinig ay ang sunod-sunod na pagsabog. Napatakip na lang ako sa aking tenga dahil sa lakas na nangyari na pagsabog. Napatingin naman agad ako sa baba at nakita ko ang lasog-lasog na katawan ng mga aswang na naapektuhan ng pagsabog. Hinanap naman agad ng aking mga mata ang aking mga kasama at nakahinga naman ako ng maluwag nang makita na ayos lang ang kanilang kalagayan. Kumakaway pa nga sa akin si Leo na tuwang-tuwa sa aking ginawa. Subalit habang ito ay nakatingin sa akin, ay hindi nila naramdaman ng papalapit na isang aswang. Hindi ko inaasahan na may natitira pa sa mga ito. Agad naman akong kumilos upang iligtas ang aking mga kaibigan. Parang bumagal nga ang oras ng mga panahon na yon at palapit na ang mga aswang sa pwesto ng aking mga kaibigan. Kasabay ng aking pagpikit ay ang pagkalabit ko sa gatilyo ng aking hawak na baril. Umaasa ako na nagawa kong iligtas ang aking mga kasamahan. Nanatili lang akong nakapikit at natatakot na idilat ang aking mga mata. Ilang sandali lang akong nanatili ng ganoon at nagulat na lang ako sa pagtawag sa akin ni Leo. Naidilat ko naman agad ang aking mata at nakita na nakahandusay na ang aswang sa kanilang likuran. Nagawa ko pala silang iligtas at napatunayan ko na karapat-dapat pala ako na maging isang sundalo. Nagmamadali naman ako na bumaba ng puno upang samahan ang aking mga kasama na magsaya. Napaupo na lang kaming lahat sa lupa dahil na rin sa aming pagod at hinintay na lang ang pagsikat ng araw. Sa pagsikat naman ng araw ay nagtungo rin kami sa baryo upang siguraduhin na wala ng ibang natira pang mga aswang. Nakuha na rin namin ang mga dogtag ng mga kasamahan namin na namatay sa misyon na ito. Nagbigay na lang din kami sa kanila ng pagbibigay pugay sa mga namayapang sundalo. At ilang sandali lang din ay dumating na ang sasakyan na hiniling ng aming sarhento. Magagawa na namin na makaalis sa baryo ng mga aswang. Bago umandar ang sasakyan ay napalingon akong muli at hindi ko maiwasan na maalala ang mga nangyari. Maraming salamat po sa pagbabasa ng aking kwento, Sir Eric. Sana ay maraming mga kabataan ang gustuhin na pasukin ang mundo ng mga